day of March has come, henceforth in fields of conquest, thy tents shall be our home. Through days of preparation, thy grace has made us strong. And now, O King eternal, we lift our battle song. So lead on, King of heaven, my light and my salvation. Your faithfulness endures. Oh, lead on, lead us to your kingdom, through joy or tribulation. We follow you alone. Lead on, O King eternal, till sin's fierce war shall cease, and holiness shall whisper the sweet amen of peace. For not with swords loud clashing, nor roll of stirring drums, with deeds of love and mercy, the heavenly kingdom comes. So lead on, King of heaven, my light and my salvation. Your faithfulness endures. Oh, lead on, lead us to your kingdom, through joy or tribulation. We follow you alone. Lead on, O King eternal, we follow not with fears, for gladness breaks the morning. Where'er thy face appears, thy cross is lifted o'er us. We journey in its light, the crown awaits the conquest. Lead on, O God of might. So lead on, King of heaven, my light and my salvation. Your faithfulness endures. Oh, lead on, lead us to your kingdom, through joy or tribulation. We follow you alone. Mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin, at muli po ay nagagalak ako na makasama kayo ngayon sa ating early morning devotion. Pero bago tayo magsimula, samahan niyo muna ako sa isang panalangin. O aming Ama na sa langit, nagpapasalamat po kami sa Lord sa umagang ito na pinagkaloob niyo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa paggising sa amin, sa pagbigay sa amin ng kalakasan, ng katawan at ng isipan namin, Lord. At muli ay pinagtagpo niyo po kami sa umagang ito, sa pagkakataong ito, aming Ama Lord, upang pagnilay-nilayan ng inyong mga salita. Maraming salamat po, aming Ama Lord God. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So yun nga po,
Happy morning sa bawat isa sa atin at nawa ay panalangin ko ulit. Nawa ang bawat isa sa atin ay nasa mabuting kalagayan, nasa mabuting sitwasyon sa mga oras na ito habang nakikinig sa ating nilay-nilayan sa umagang ito. Ang basihan ng ating early morning devotion sa umagang ito ay mula sa Philippians chapter 1 verses 21 to 26. So babasahin ko siya mula sa New International Version. So 21, for to me to live is Christ and to die is gain. 22, if I am to go on living in the body, this will mean fruitful labor for me. Yet what shall I choose? I do not know. 23, I am torn between the two. I desire to depart and be with Christ, which is better by far. 24, but it is more necessary for you that I remain in the body. 25, convinced of this, I know that I will remain, and I will continue with all of you for your progress and joy in the faith. 26, so that through my being with you again, your boasting in Christ Jesus will abound on account of me. So, naway pagpalain ng bawat isa sa atin sa pagkakarinig, pagkakabasa ng kanyang mga salita. So, dito nga, Paul is not at all proclaiming his desire to be with the Lord because he has a hatred of life. Diba? Paul's attitude is not an escape from the pain of this life. That is not the idea. Rather, Paul has an understanding of life's goal. Life is ultimately about being with Christ. Paul's point is that he is ready to serve Christ regardless of the outcome because living is Christ, to serve these Christians further in the gospel, and to die is gain. So, this is to be with Christ. Either outcome, ang tawag doon ay sacrifice. He has a deep longing for heaven, yet a work needs to be done for the Lord on earth. Because he knows that God has a work for him to continue in the advancing of the gospel, Paul is convinced that he will remain and continue the work given to him. Ngunit muli ang pagsusuri ni Paul ay hindi para sa kanyang sarili, di ba? Hindi siya tungkol sa pagliligtas sa sarili lamang niya at sa pagnanais na mabuhay ng mas matagal para sa makasariling dahilan. Ang kanyang layunin ay magkaroon sila ng sapat na dahilan upang luwalhatiin si Jesus dahil yun ang kahulugan ng buhay. Diba? Ang pagsusuri ito ni Paul ay hindi para sa sarili, ngunit para sa espiritual na kapakanan ng ibang mga mananampalataya. Hindi natin sinusuri ang ating mga alternatibo sa buhay batay sa kung anong pinakamainam para sa atin, ngunit kung anong pinakamainam para sa kaharian ng Diyos. Diba sa lahat naman ng mga bagay, kumbaga, palagi na mayroong mga choices sa mga ginagawa natin, diba? Simula sa pagising sa umaga, kung ano susuotin natin, diba? Ano magiging almusal natin, doon sa mga pumapasok sa office, diba? Ano ang magiging mode of transportation na gagamitin natin. Hindi kumbaga pwede yung winner takes all, diba? Parang lahat pwede. Mahirap mamili, diba? Kasi ang dami mong need na kailangan isaalang-alang. Minsan, pati yung pros and cons iniisip mo, diba? Pero ang bottom line, ang pinipili ko, anong pipiliin natin, dapat ito yung nagdudulot sa atin ng saya. Diba? Ng comfort, ng kapanatagan, diba? Ito yung peace of mind na nakukuha natin kung tayo ay nakay Kristo. Kasi, alam naman natin na nakatulad ng pangako niya sa atin, hindi niya tayo iiwanan, ni ipababayaan man. Sa buhay natin, it reminds us, as followers of Jesus, that we cannot lose. No matter what happens to us or around us, we still have Jesus. Kumbaga kahit na ano yung pagdaanan natin, ano yung piliin natin, di ba? Si Jesus kasama natin. So, huwag nating sayangin ang ating mga paghihirap. Yung mga pagsubok, yan. Gamitin natin ang mga pagsubok na yon para parangalan si Kristo. Huwag natin yung hayaan ng pagsubok ang lumugbok sa atin. Gamitin natin yung mga pagdurusa natin para isulong ang ebanghelyo. Huwag nating gamiting dahilan ang mga pagdurusang iyon para mawalan tayo ng oras para sa ating Panginoon.
Gamitin natin yung mga paghihirap para hikayatin ng ibang mga Kristiyano na maging matapang sa pangalan ng Panginoon, di ba? Use your pain. Gamitin mo yung mga pinagdaanan mo yun to grow your faith toward the salvation of your soul. So, honor Jesus in all things to the world and to one another. Tayo manalangin. O aming Ama, nagpapasalamat po kami sa iyo, Lord, sa patuloy na kagalakan sa puso ng bawat isa sa amin, aming Ama, Lord. Alam po namin, aming Ama, na dumarating din kami minsan sa mga punto ng mga buhay namin na kailangan namin mamili, Lord. Pero lahat ng aming Ama ay tinataas namin sa inyo. Ang lahat ng aming pipiliin, Lord, ay magdudulot hindi lamang ng ligaya sa amin, ng comfort sa amin, Lord, kundi maging sa mga tao na sa paligid namin. At higit sa lahat, Lord God, ay upang kayo idakilain, o aming Ama, upang lahat ng mapiliin namin, Lord, ay magbigay ng kaligayahan sa inyo, Lord God. Maraming salamat, o aming Ama, sa patuloy na biyaya, Lord, na alam namin pinagkakaloob nyo galing sa inyo, aming Ama. Patuloy namin panalangin sa inyo ang lahat ng mga may karamdaman, Lord. Hinihiling namin sa inyo ang kagalingan na nagmumula sa inyo. Bigyan niyo po ng comfort, Lord God, ang mga nahihirapan sa mga oras nito, aming Ama. Ganun po, Lord, ang kanilang mga pamilya, Lord God. Patuloy niyo po, aming Ama, na pagpalain ng bawat isa sa amin. Patuloy niyo po palakasin ang aming mga spiritual, aming Ama, upang patuloy na lumago, upang lumakas sa aming pananampalataya sa inyo, Lord God. Maraming salamat, o aming Ama, sa lahat ng biyaya, Lord. Kaya patuloy po namin binabalik sa inyo lahat ng papuri at lahat ng pasasalamat, o aming Ama. Ang lahat ng ito ay panalangin po namin, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen.